Hello, magandang araw. Ngayong araw ay naka-schedule ako para magkalikot nitong ating ADB 160. Ito nga pala ay 2024 ko nakuha sa mga hindi nakapanood ng ating o nakasubaybay sa ating channel. Ito ay 2 taon na ngayong March 1. Ayan. At yan pa lang naman yung itsura niya, wala naman akong binago. Yun pa rin kung paano ko siya nakuha, stock pa rin siya, pati yung panggilid niya wala pa akong ginagalaw dyan. Then ang tinatakbo pa lang niya ay tignan natin, yan, nasa 8,202 pa lang for 2 years, dahil hindi ko naman siya ganun ka gamit. Hindi ko naman din halos na ipang long ride to, bihirang-bihira lang. Yung pinakamalayo ko lang ngayon na yung usual na tinatakbo ko na malayo ay yung ano lang, hanggang Taytay, Rizal. Yun lang naman. Pero bihira pa naman yun. Hindi ko lagi ginagawa. So ang problema ko lang, at yun yung gusto kong gawin ngayon, magpipintura sana ako ng mga parts na naiinis ako. Gaya nito. Ayan. Kita nyo ba? Pangit, di ba? So magkabila, ganun yan, parehas. Nagana siya, para siyang naaagnas. Then yung swing arm, pinturahan ko yan. Tapos siguro pati itong cover ng muffler. Tapos yung muffler na rin ng high temp. Dito naman sa side na to, ito, although may ganyan naman siya, hindi ko alam bakit yung Honda ganito ang mga ano nila eh, nababakbak, tsaka parang nag-aagnas. And syempre yung sa shock pa rin. Ito, yan. Ito yung unang-unang na nagkaroon ng diferensya. Ang dumi ng motor. Galing ako sa biyahe kagabi. Galing akong Taytay. So, medyo maputik. Tapos ito, yung sa front shock niya, yun din. Ganun din. Parang naagnas na rin siya. So, yan yung ating pipinturahan. Sana. Ang problema, medyo yan, nag-aambon-ambon. Hindi ko alam kung makakapagpintura ako ngayon. Pagka hindi, siguro lilinisin ko na lang muna. Pero gusto ko kasi asikasuhin na ito ngayon. Tignan natin. Bali, lalabas ko muna yung sasakyan, papasok ko yung motor doon, tapos babaklasin natin yung mga kailangan baklasin dito. Balikan ko kayo. Okay, kahapon hindi ako natuloy na magpintura dahil talagang sumama na yung panahon. Hindi na ideal para magpintura. So, ngayon natin itutuloy yung ating pagpipintura. Kailangan natin yung mga tools. Ito. Ayan pa iba. Ayan yung mga pintura natin. Ayan, nilipat ko na yung motor dito. Ayan siya. At babaklasin na natin isa-isa yung mga kailangan baklasin para ma-prepare na natin at mapinturahan na. Tingin ko kailangan unahin natin itong ating muffler. Tanggalin muna natin siya para mailabas natin yung swing arm. Kasi bago natin mabunot itong ating swing arm, kailangan natin tanggalin itong mga maraming tornilyo dito at sagabal itong ating muffler. So, tanggalin muna natin ito. Pero papalamigin ko muna ng konti. Tapos galing ako dun sa isang garahe. Doon galing itong motor. Palalamigin ko muna ng konti. Saka natin babaklasin para naman hindi masira yung tornilyo. Natanggal na natin yung 2 bolt sa ilalim para dun sa ating manifold. Ito na lang, babaklasin natin. Hindi ko pa patatanggal yung oxygen sensor dahil wala pala akong wala akong llabe. Ano ba? Puro socket yung nandito. At manghiram muna ako, pero tanggalin muna natin lahat ng mga pwede pa nating tanggalin habang naghihintay tayo nung llabe. Dinidilim na naman. Kailangan ko matanggal itong oxygen sensor para mapinturahan natin na maayos yung ating muffler. Didiskarte muna tayo ng mahiraman ng
Llabe. Yan, hugot na yung ating caliper. Yung ating preno. Pero may tatanggalin pa tayo iba. Ito, isa. Ito, kailangan matanggal natin to. Ito. Ito rin yung isa sa reason bakit hindi ko masyadong gusto ang scooter. Kasi pagdating sa pag-maintenance sa kanya, lalo ko puro DIY lang naman halos ang ginagawa ko. Nakakapagod kasi ang daming baklasin. Ang dami mo rin ikakabit after. Hindi gaya sa mga parang mga classic na bike na nakasanayan ko. Na mga di kadena, di cambio. Mas madali yung maintenance. Madali magtanggal ng kadena. Madali mag-ayos ng swing arm. Madali magbakas ng gulong. Eto, kapag magbabakas ka ng gulong, ang dami natanggalin. Tambucho, swing arm. Di ba? Yun lang naman. Isa lang yun sa mga kinaiinisan ko pagdating sa scooter. Pero wala, ito yung motor natin. Ngayon, itali muna natin itong ating preno. Siguro mga ilang kilometro pa magkapalit tayo ng ating preno. Pero ngayon, ito muna. So, tali ko muna to para safe naman. Hindi maputol yung ating mga hose. Okay na, secured na yan. Hindi na madidisgrasya. Ngayon, tanggalin na natin yung ibang kailangan tanggalin. Tanggalan natin yung isa. Yan, kita nyo na may itsura nung shock natin. Nagbubulutong. So, kailangan mapinturahan natin to. Lilinisin ko muna. Then, prepare natin para pinturahan. Kailangan maliha muna natin, matanggal natin yung mga magagaspang. Tsaka natin siya pipinturahan. Ayan, nalinis na natin yung mga parts na pipinturahan. Ito, nalinis ko na. Yung likod niya, nalinis ko na rin. Ubugahan na lang natin to ng... Lilihain ko pa pala muna. Liha muna, tapos primer. Then, andun yung ibang parts na lilihahin. Kaya lang, naubos yung oras ko dito sa paglilinis. Pero, worth it naman. Dahil nalinis ko naman ng kahit pa paano. Yan, pumuti na ulit siya. Yung kaninang kulay itim, yan, napaputi naman natin kahit paano. Ito nga pala ginamit ko. Ito yung Lysol na to, yung ginamit ko para matanggal yung putik na yun tsaka mga langis na naakapit dyan. Effective naman. Yan ang itsura niya ngayon, hindi na siya kulay itim. Gaya nung kanina, nung binaklas natin, sobrang dumi, sobrang itim. Makapal na yung mga langis, saka yung mga putik. Kaya kahit paano natanggal naman. So ngayon, dahil naubos halos yung oras ko dito sa paglilinis nito, papahinga ako saglit, tapos liliyahin na natin yung mga parts, then primer. Yan, liliyahin na natin yan, primer, tapos mabugahan na natin ng pintura. Ngayon, nililihan na natin itong swing arm at yung mga ibang pipinturahan natin. Sobrang nipis pala ng nilagay nilang pintura dito. Halos wala. Pagka konting liha mo lang, yun, kita mo na agad yung aluminum. Parang mas maganda yata to, binaping ko na lang, Pero pansamantala, pinturahan muna natin. Kailangan lang naman, gasgasan lang natin ng konti yung dating pintura. Matanggal natin yung mga bukol-bukol bago natin siya primeran. Medyo dumidilim na naman yung panahon. Ayaw makisama. Tumagal kasi ako sa paglilinis nung ilalim ng makina. Kaya ngayon ko lang ito nagawa na lihahin. Well, siguro parang kailangan yata every 2 months binubuksan natin yung loob para malinis.
Baklas talaga ng gulong talaga dapat. Tapos linis ng mga kailangan linisin sa ano. Kasi naipunan ako ng dumi. For 2 years hindi naman binabaklas pa rin gulong nito. Kaya ganito siguro nangyari dun sa loob ng makina. Pero at least napaputi naman natin. Pero kailangan ngayon ano na natin, i-maintain na natin yun para hindi maulit yung ganong kakapal na dumi na nangyari sa kanya. Ngayon kailangan na natin takpan ng tape yung mga parts na hindi dapat mapinturahan, gaya nitong bushing dito sa loob. Lalagyan natin ng papel para hindi mapinturahan yung bushing. Nalagyan na natin ng tape yung mga hindi kailangang mapinturahan. So natakpan na natin yung mga hindi dapat mapinturahan. Nalihan na natin ng maayos itong ating shock. Yan, makinis na rin. Tanggal na natin yung mga bulutong. Yan, hopefully pag nabugahan natin ito mamaya, maging okay na siya. Then yung ating swing arm, naka-prepare na rin yan para sa primer. Tara na. Yan, nakabuga na tayo ng isang coating ng ating surfacer. Yan na siya. Patutuyo natin ng konti para sa second coat, para mas makapal yung surfacer natin. Then yung pintura na. Siyempre silver to, pero ang nabili kong silver ay metallic silver. Ito, metallic silver yan. So may mga glitters ng konti yan. Then ito naman babaklasin ko. Itong ating muffler. Meron akong high temp doon. Bugahan natin kasi makalawang na rin yan. Medyo madilim na rito sa pinagagawaan ko, pero no choice, wala naman ako ibang pwestong paggagawan. So okay lang yan. At least yan, na maayos naman yung pagkakapintura natin. Gamit ko pala rito na unang bugay, syempre yung surfacer natin. Ito. Ano bang code nito? UCH20 ng ng Samurai. Yan yung surfacer nila. After nyan, syempre gagamit tayo swing arm nitong ito isa. Yung metallic silver. Yan. Ang code niya ay hindi ko mabasa. Basta yan. Sparkling silver pala. Yan. Tapos yung black, meron akong metallic black kasi. Yan. Metallic black para dito sa baba nung shock. Dito silver, tapos dito black. Parang gaya pa rin nung stock. Pero ito sparkling metallic silver kasi to. Ay, black, I mean. Metallic black tapos sparkling silver sa baba. Ngayon babaklasin ko muna to. Tapos bubugahan ko siya ng high temp yung part na yan. Tapos yung silver, syempre yung sparkling silver ang lalagay natin. Okay, natapos na natin bugahan ng isang pasada itong ating mga pininturahan. Ito yung ating black. Yan siya. Metallic black. Ito yung may mga glitters. Yan, basa pa yan, kakatapos ko lang bugahan yan. Then yung baba niya, yan ay, sana mag-focus. Focus ka. Yan. Metallic or sparkling silver. Yan, may mga glitters din siya. Kikay, no? Then yung ating swing arm, yan, sparkling silver yan. Yan. Okay na, di ba? Malinis na. Tingin ko hindi na rin to masyadong kapitin ng dumi. Saka madali siyang linisin. Then yung cover nung muffler natin. Yan siya. Siyempre sparkling din yan. Di ba? Ganda, no? Okay talaga yung Samurai na paint eh. At syempre, yung muffler natin, yan, nilagyan natin ng high temp. Yan. Ang ginamit natin ay itong Cody. Matagal na kasi sa akin yan, isang motor ko pa yan eh. So may natira, inubos ko na dito. Actually, hindi naman talaga
sira yung pintura nitong muffler. Kaya lang, total baklas na rin naman. Ready kinapalan na natin. Nag-apply na tayo ng high temp. So ayan, isang coat pa. Papatuyuin ko muna yan. Tapos isang coating pa tayo. Ang problema ko, madilim na. Ang oras ngayon ay parang alas 4 na yata. Pasado. Hindi ko lang paano mangyayari. Wala namang ilaw dito kasi. Baka kumuha muna ako ng ilaw sa bahay. Ang problema ko, yung sasakyan nasa labas. Ayun. Kailangan gumarahe dito yan. Baklas ito. So baka magpaabot ako ng gabi dito. Kukuha lang ako ng ilaw. Para matapos lang natin tong ating project ngayong araw na to. Yan, finally natuyo na yung ating pininturahan. Babaklasin na natin ito. Ipakita ko sa inyo yung final result ng pintura na ginawa natin. So, disclaimer lang ha, hindi po ako pintor talaga. Ito po ay ano lang, DIY lang. Ito lang yung kaya natin. So kung may mga hindi maayos na trabaho, so kung may mga makikita kayo na medyo hindi okay, pagpasensyahan nyo na. Yan lang po ang nakayanan natin. Yan. Okay. Tignan natin sa mas liwanag. So ayan yung ating final result ng ating ginawang pagpipintura. Okay naman. Diba? Luminis na siya. At yan yung ating sparkling silver. Wala na yung mga bulutong. Tingin ko okay naman yan. Yan, sige. Babaklasin ko na yung yung iba nating mga pininturahan. Nandun. Babaklasin ko na isa-isa. Tapos, kabit na natin. Ito naman yung ating swing arm. Pakita ko lang sa inyo ng mas maliwanag. Yan. O, diba? Okay naman Pwede na pagsagaan. Diba? At least maganda na siya ulit ngayon. Diba? Malinis na. Ayan, ito na yung mga nakabit natin. Ayan na yung swing arm. Linis. Then yung ating shock. Ayan. Sa kabila. Nakabit na rin natin yung shock niya. Ayan, malinis na, di ba? Ayos. At ayan, natapos na nga yung ating pagpipintura. At inabot na tayo ng, yan, padilim na. Pakita ko muna sa inyo yung mga napinturahan natin. Gaya nito, ito yung shock natin. Ayan, malinis na. Wala nang bulutong. Hindi na siya nababakbak. So okay na yan. Ilalim naman, kulay itim. Dito tayo sa kabila. Ayan, dito Pero itim syempre sa baba. Then yung silver naman sa taas. Tapos yung swing arm. Ayan na. Okay na siya. Malinis na. Malinis sa tignan. Tapos syempre yung cover natin ng ating muffler. Yan, yung ating muffler, pininturahan na rin natin ng high temp. So, kailangan na lang gawin natin ay linisan itong motor. Yan, napakadumi niya. Pero wala na akong oras. Bukas ko na lang gagawin yun. Yung paglilinis. Kailangan ko naman magpahinga. Ayan yung nagasgas agad Pagkabit ko ng tapalodo. Tapos may nawawala akong tornilyo. Hindi ko na makita, madilim na Bukas ko na lang hahanapin. Dalawa yan. Yun yung isa dito sa kabila. Hindi ko makita yung tornilyo. Yan. Tapos, ano ba? Ang next nating gagawin, ito naman yung front shock. Kita nyo naman yung front shock. Pangit. Diba? Sagwa. So, yan yung una kong, yan yung pangalawa nating tatrabahuhin. Kung kakayanin bukas, gagawin ko yan bukas. Pag hindi, sa ibang araw na lang. Depende kung may trabaho bukas.
Yan. So, yun lang yung ating ah, ginawang project ngayon. Inabot ako ng maghapon. Pero worth it naman. Yan, satisfied naman ako dun sa trabaho ko. Pwede na pagtyagaan. Ito pala, sana pininturahan ko na, no? Namumula na siya sa kalawang. Pero okay pa naman. Yan, okay naman. So, ayan muna. At kung nagustuhan mo yung video natin ngayon, huwag kalimutang i-like, subscribe, at syempre, i-share na rin sa iba. Posibal. Salamat.